So ano pang pag-uusapan natin mga kababayan? At mukhang mainit-init po ang ating update, no? Dahil una, nagsalita na po si Aling Claire at nagulat po siya kung bakit daw kumakalat, no? Kilala niyo naman si Aling Claire, no? Ito po ay na-hire ni Marcos na tagapagtahol, barker. At ang kanyang trabaho po ay presidential propaganda operator. So wala po siyang ibang gagawin kundi magpropaganda. Atakihin ang atakihin araw-araw ang mga Duterte, no? Particular po si former President Rodrigo Duterte and si Vice President Sara Duterte. Pero the more niya ginagawa yon, the more natutuwa ang taong bayan. Bakit? Sapagkat mas dumadami po ang kalaban ni Marcos, no? Every time po na bumuka ang bunganga ni Aling Claire, sigurado po ay kanyang iniingganyo ang mga Pilipino na magalit pa ng lalo kay Marcos Jr. Ayan. So, sabi niya, fake news. Wow! Fake news, ha? Fake news daw ang pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos tungkol po sa napaka-iskandalusong cocaine-induced death during a so-called cocaine party doon po sa Los Angeles, California. Ayun. So, pag-usapan natin yan sapagkat pinuna po ito ng isang retired Major General ng Armed Forces of the Philippines. Ang sabi po ni Marine Retired Major General Orlando Dillon, kailan pa nagkaroon ng karapatan itong barker ni Marcos na gamitin ang plataforma ng gobyerno, ang pundo, resources at opisina ng supposedly ay official communication platform ng presidente upang ipagtanggol ang pribado at wala namang dapat kabuluhan o kaugnayan sa anumang mga opisyal na gawain ng pamahalaan, partikular ng Office of the President. So, pag-uusapan po natin ito ngayon, ano ba talaga itong iskandalo ng cocaine issue, kung bakit po nagpa-panic attack na ang Malacanang to the point po na hindi na alam ni Aling Claire kung ano po ang pag-distinguish, kung paano niya ma-distinguish o ihihiwalay ang kanyang pagiging atat na pati po ang mga issue involving the scandal of drug or cocaine party na kinasangkutan ni First Lady Araneta Marcos ni Lisa ay papatulan niya. No, bagamat ito ay hindi dapat niya trabaho, subalit ginagamit niya po ito. Kimura Dolores, good evening po ka Eric. Ayon. Pag-usapan din po natin itong ipinakita po sa atin ng isa sa mga media sources kung bakit po dinaya at nandaraya po si DND Secretary Gibo Teodoro dito sa sinasabi niyang noong 2021 bago po magkaroon ng pag-file ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador for the elections in 2022. Kung matatandaan natin, October po ang filing of Certificate of Candidacy. Ayon sa kanya, ni-renounce na raw po niya. No? Bali, kanya na pong binitawan. Sabi niya, according sa press release o sa statement na inilabas ng tagapagsalita nila sa Department of National Defense na si Andulong, na hindi na po niya hawak o wala na po siyang ginagamit na Maltese passport at Maltese citizenship, no? Sa bansang Malta, simula po noong 2021. Wow! Ano itong nakita ngayon na dokumento? Na noong 2017 nag-renew siya ng kanyang Philippine passport. Nag-renew, hindi po nag-reclaim o nag-reacquire. Nag-renew. At tingnan po ninyo, December 22, 2016, na i-grant sa kanya ang kanyang citizenship status sa bansang Malta, kasabay po ng pag-issue sa kanya ng Maltese Golden Passport. Alam niyo na kung bakit Golden Passport, sapagkat ito po ay nagkakahalaga, according to sources, between 40 million pesos to 60 million pesos. Okay. So, 2016, December 22, na-acquire niya ang kanyang Maltese citizenship at ang kanyang Maltese Golden Passport. O paano siya nagkaroon ngayon ng renewal of Philippine passport and Philippine citizenship kung siya ay nag-convert na
at nagkaroon na ng passport at citizenship sa bansang Malta. Oh, kasi doon sa form na pinill out ni Gibo Teodoro, nakalagay doon, are you a holder of a foreign passport other than the Philippine passport? Ang kanyang naging sagot sa dokumento niya po, at ma-verify natin ito, these are verifiable documents, ang nakalagay po, no. So hindi daw siya 2017 to nag-renew siya May, I think May or June, tapos 2016 December, that means 6 months before, ay nagkaroon na siya ng bagong citizenship sa bansang Malta at nagkaroon na siya ng golden passport na hindi na po Philippine passport ang hawak niya. Paano siya nag-reapply ng kanyang Philippine passport at paano niya sinagutan na hindi siya holder ng foreign passport o nag-acquire ng anumang citizenship? No din ang sagot niya. Kaya sabi nga natin mga kababayan, that the mystery of truth is that it will always have its own way of coming out in the open. Kahit anong tago mo, ay totoo pala may bracelet tracker device si Lisa. Hindi din po yan ma-confirm, pero that would be a possibility. Pero wala pong confirmatory alante na report or validated information about that. No? Puntahan din natin yan. So mahalaga pong makita natin ngayon kung bakit naka-panic mode na ang Malacanang. Ulit, bakit? Sapagkat napakalaki po ng iskandalo na ito na sumambulat that the First Lady, Lisa Araneta Marcos, was involved in cocaine party, allegedly, including po ang cocaine abuse and scandal na nagresulta pa sa pagkamatay ng isang businessman sa pangalan po ni Paulo Tantoco na ito ay anak or apo ng nagmamay-ari ng Rustan's chain of high-end supermarket. Okay. So pag-usapan na natin ito ngayon, mga kababayan, at upang makita natin kung bakit nagkakaugnay into a panic mode reaction po ang Malacanang. Una, si Aling Claire Barker, tagapagtahol po siya ni Marcos. Sinasahuran siya o pinapasahod po siya ng mamamayang Pilipino. Taxpayers' money yan. Ang kanyang obligasyon, kung matino sana ito, kaso hindi, at wala namang bahid ng katinuan ng babaeng ito, ay kanya pong dapat ipaliwanag. Ano ba ang mga programa at mga activities, proyekto, o mga ginagawa ng presidente. Kaya nga siya tinawag na PPO, Presidential Press Officer, na ang kahulugan pala sa totoo ay hindi Presidential Press Officer, kundi Presidential Propaganda Operator. Kasama po sa propaganda ang pagsisinungaling. So ang trabaho niya ay nakaangkla at nakadikit kung paano niya ibenta ang programa ni Marcos at ang pagkatao ni Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Yan po ang ibig sabihin ng kanyang posisyon na PPO, no? Ang tinatawag po na Presidential Press Officer. So todo deny siya, no? Ang unang tanong dito, sakop ba ng trabaho na binabayaran ng taong bayan ang gawain ni Claire Castro na ipagtanggol, gawa ng kwentong kotsero at palusutan ang pagkakadawit at pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta dito sa iskandalo ng tinatawag nating cocaine death and cocaine party sa Los Angeles? Ang sagot, hindi po. Ang trabaho lang ni Claire Castro bilang Barker ay exclusive po sa mainly sa presidente at sa opisina sang presidente o the office of the president. Sapagkat siya po ay nakatalaga at pinapasahod ng taong bayan para gawin po ang trabaho bilang tagapagtanggol ni Marcos at tagapagtaguyod ng kanyang programa kahit pa na ito ay batbat ng kasinungalingan. Okay. Ngayon, bakit umabot ng halos 2 araw o 3 araw bago makapag-react po itong si Aling Claire Barker? Sapagkat naghanap pa po ng butas kung paano maglubid ng kasinungalingan. Sabi niya, fake news, sapagkat it appears that the document
was spurious o peke sapagkat parang dinugtong lang daw yung portion ng medical examiner's report ng Los Angeles County Coroners or Medical Examiner. So, ito version niya lang ito. Pero ayon mismo sa paglalahad ni Ambassador Bobby Tiglao at ng iba pang mga media sources, posted po online ang ganitong report at verifiable po ito na nagkaroon talaga ng investigation at the same time forensics report hinggil po sa pagkakapatay o pagkakamatay ni Paulo Tantoco during the cocaine party, wherein nandun po ang asawa ni Marcos Jr. at iba pang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas, including po ang diplomatic corps, mga diplomatic staff and representative na nakatalaga o nakastation po sa area ng Los Angeles ng California at sa paligid po ng West Coast area ng Amerika. So yun po ang issue kung bakit pinagpipiestahan ngayon ang paglabas nitong sinasabing examiner's report, medical examiner's report, na kung sa Pilipinas po, ang tawag niyan ay medico-legal report. Ito po yung gumagawa ng actual crime scene forensics analysis, lalo na kung may involvement po ng ganitong mga kaso ng like mga chemical induced o kaya mga food poisoning o kaya mga related to drug abuse na mga pangyayari po kung saan kailangan po magkaroon ng medical examiner's analysis. Okay. Nadawit ang pangalan ni Lisa Araneta Marcos because of the fact po na siya ay nandoon sa aktual na kaganapan at aktual na pangyayari. And so therefore, mga kababayan, hindi po katakataka na ngayon ay kung ano-ano na lang po ang pinagsasabi nito nila Aling Claire Barker para lamang mawalay sa kamalayan ng taong bayan that the First Lady, Lisa Araneta Marcos, was scandalously put under duress of her being part doon po sa iniimbestigahan ngayon ng US authorities sa pagkakapaslang o pagkakapatay ni Paulo Tantoco na ang report po ay may mga cocaine effects at nagkaroon po ng epekto sa kanyang cardiovascular situation o status. So hindi po ito mapasubabalian o mapasisinungalingan ng Malacanang. Ang nakakapagtaka ay ganito. Bakit kailangan makisawsaw si Aling Claire Barker sa ganito pong mga pangyayari na kung ang sinasabi ng kanyang boss direkta na si Dave Gomez na panibagong talaga ni Marcos na PCO chief, no? Presidential Communications Office chief. Ang sinasabi po niya, hindi dapat magkomentaryo tungkol sa mga pribadong bagay kagaya po ng issue sa kay First Lady at sa iba pang personalidad na mga pribado. Oops, nakalimutan ni Dave Gomez that the First Lady is a public property. Sapagkat gumagawa siya ng hakbang mga ilang mga informal, indirect na mga activities gamit po ang representasyon ng presidente na asawa niya. So there is a public interest part doon sa pagiging pribadong tao niya. Siya ay bahagi pa rin po ng pampublikong diskurso at ng pampublikong plataforma dahil siya po ay nagsisilbing extensyon ng representasyon ni Marcos. Okay, klaro. So, hindi tama po itong sinasabi ni Dave Gomez ang pumalit po dito sa katatapos lang mag-resign, no? Na si Jay Ruiz, panglima na yata ito, na Presidential Communications Office Chief ni Marcos in a matter of 3 years. Kay Pangulong Duterte po, natapos lang ang 6 na taon niya, hindi po siya nagpalit-palit ng communications officer niya. At si Secretary Martin Andanar pa rin po ang bumubuo ng kanyang Presidential Communications Office in the last or in the period of 6 years na nangangalaga para po sa communications
ng ating gobyerno. Okay? Kay Marcos po, wala pa pong umaabot na antas ng 3 taon ay 5 beses na po na nagkaroon ng pagpapalit-palit at rigudon ng communications chief niya. At ito po ay sinabi ng kanyang communications chief na kalimutan niya na si Lisa Araneta ay public figure at public property siya. Subject po ito for criticism ng mga iba't ibang sektor hinggil sa kanyang mga ginagawa at pagkakadawit sa mga ginagawa niya that has an impact to the office of the president. That's the number one issue kung bakit ngayon ipinagtatanggol siya nito ni Lola Aling Claire Barker. Bakit? Dahil hindi po nila maipaliwanag ano ba talaga ang involvement ni Lisa Araneta Marcos pagdating po sa mga entourage o sa mga kagrupo na binibitbit nila ni Bongbong Marcos Jr. para magliwaliw sa Europe in the guise of Economic and Trade Forum, magliwaliw po sa Estados Unidos at iba't ibang mga bansa upang magkaroon po ng foreign trip itong si Marcos Jr. Ang tanong ng taong bayan, ganito din po ba ang kalakaran every time that Marcos Jr. embarks papunta po sa mga foreign travel niya? Ang kalakaran ba may kasama talagang mga cocaine party? The way na ang kanyang asawa was scandalously exposed na involved sa pagpaparty-party na dumadagsa ang cocaine. Kaya po nagresulta sa maagang pagpanaw ni Paulo Tantoco dahil tinamaan po ng naging highly stimulated ang kanyang puso, ang kanyang blood pressure, ang kanyang mga blood vessels. Kaya po, nalagutan siya ng hininga, hindi niya kinaya ang very hyperstimulative effect po ng cocaine na ito. Ngayon, ito po ang katanungan. Kailangan po bang gamitan ng resources ng pundo ng gobyerno, ng Office of the President, at ng barker ng Presidente para mapagtanggol at mapagtakpan si Lisa Araneta Marcos? Akala namin abogado ito. Akala namin lawyer ito by profession. At sinasabi niya, I am, very New York. Hindi man pala ito marunong mag-practice ng abogasiya. O ano po ang katotohanan dito? Bakit ayaw niya at tumatalikod siya na magpaliwanag? Ayan. So, aalamin po natin yan sapagkat magandang pag-usapan ito because it shows impunity. Walang pakundangang lumabag sa batas at ikutan ang batas at lusutan ang batas. Ito po ang ginagawa ng Palasyo ng Malacanang instead na disiplinahin, papanagutin at ipailalim sa prosekusyon sa kriminal na pananagutan. Itong si Lisa Araneta ay ginagamit pa ang Office of the President para pagtakpan at ilihis at iligaw ang totoong isyu ng kanyang pagkakadawit sa iskandalusong drug-induced death by cocaine effects na nangyari po sa Los Angeles. No, mga kababayan? So, hindi siya nagpa-press conference. Ang nagpa-press conference po, itong butangera, palingkera, at barker tagapagtahol ni Marcos. Ginamit pa ang plataforma at resources ng Office of the President. Kaya dapat nga ipanawagan talaga ang hair follicle drug test procedure kay Marcos Jr. at kay Lisa Araneta sapagkat ito po ay moral question beyond legal question. Ito po ay mahalagang sangkap sa pamumuno ng ating gobyerno. At given the weight of this scandalous event of unsudden but very obvious scandalous cocaine-induced death of Mr. Paulo Tantoco, the more that there will be reason enough for the Filipino people to believe na mayroon ngang nangyayari na kababalaghan involving cocaine operations. Either sa loob ng Palasyo ng Malacanang o doon mismo sa mga foreign trips ni Marcos. And remember, si Miss Cathy Binag po mismo ang nagbulgar nito na maraming pagkakataon po na nasasaksihan niya ang group loading of cocaine. Drugs talaga. Cocaine cocktail party ang tawag nila. Iba-ibang flavor, iba-ibang kulay. At makailang beses po siyang inaalok
o inalok ni First Lady Lisa Araneta Marcos nang hindi pa po siya First Lady upang tumira ng cocaine, sabi ni Miss Cathy Binag. Ito din po ba ang nangyari kay Paulo Tantoco? Kaya nananawagan na tayo kay Senator Amy Marcos panawagan mo nang mag-resign ang iyong kapatid. Pababain na siya sa kapangyarihan niya sapagkat nagagamit at nawawasak na ni Lisa Araneta po ang inyong pamilya, ang pagkatao ng kapatid po ninyo, at ang buong bansa pati. Dahil po sa kanyang mga mapang-abuso, iskandaluso, at marami pong mga maanumaliyang mga gawain na nai-involve po itong si Lisa Araneta. Kaya nararapat po na tayong mga Pilipino ay bago po ang State of Lying Address, SOLA, hindi po SONA, sa July 28, ay magpa-undergo muna ng hair follicle test, or better, ipanawagan na rin po ni Senator Amy Marcos sa taong bayan na i-demand na natin ang pagbaba talaga ni Marcos Jr. upang matapos na po itong mga kaguluhan at mga maniobrang marurumi ng mga alipores niya na ginagamit lamang ang kanyang poder at kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa sa kanilang pansariling interes at sa kanilang mga masasama na ginagawa, kagaya po itong mga cocaine cocktail and party na ginagawa ng kanyang asawa, allegedly. Kaya po nangyari yung cocaine overdose or cocaine high hit against Paulo Tantoco. So, kawawang-kawawa itong si Aling Claire Barker sapagkat wala na po siyang ibang maisip pa kundi magdeklara ng fake news at sinungaling ang balita na yan without even her knowing the facts, basta makapagbira lang at makapag-atake ng kung ano-anong propaganda at upang bigyan po ng question ang impormasyon na kumakalat, nagpapakalat siya ng sarili niyang fake news. Huwag nating tantanan po ito. Ipanawagan natin ang hair follicle drug test, ipanawagan natin ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, both kay Lisa Araneta at mga entourage niya, at pati din po kay Gibo Teodoro. Upang nang sa ganun po, ay doon natin makikita kung papaano nagkakadugtong Leonie Aquesta Mingay Apple. Kamusta Kas? Mga kasin ko yan. Ibig sabihin po, the accountability of what happened in Los Angeles, California does not extinguish with Lisa Araneta alone. It is rather extending towards Marcos now. Kasi asawa niya po ito. At ang ginagamit niya ay ang opisina ng presidente every time mag-travel siya. Yun pala, allegedly ay may mga cocaine party, may cocaine cocktail. Wow! So ano pa po ang inaantay natin, Senator Amy Marcos? Pangunahan mo na po ang panawagang bumaba na si Bongbong Marcos Jr. Nang sa ganun matapos na po itong mga panggagamit sa kapatid ninyo, iparehab natin si Bongbong Marcos. Kasi hindi na po ito, it is very hard to make a trail of cover-up on what and how Marcos and his entourage of people surrounding him na mga malalapit sa kanya ay nalululong po sa iskandalo ng pag-abuso at paggamit ng illegal na droga. Yan. So, klarong-klaro you will not bring Aling Claire Barker kung hindi ka apektado. Apektadong-apektado po sila. The way Aling Claire Barker conducted herself kanina sa kanyang press briefing. Makikita mo talaga na si Aling Claire nanggagalaiti, galit na galit siya. Sabi niya, naman mapasukan kong kademonyuhan na mundo na ito. Marami kang pera, pero kawawa ka, kulang na lang chinilasin ng taong bayan ng kanyang pagmumuka. Ganito po, ganito. Kulang na lang. Ganitohin siya ng taong bayan. Kawawang-kawawa tuloy si Lola Claire Barker, mga kababayan. Kaya the more she opens up her mouth, the more she invites greater numbers of enemies and making Marcos become isolated from the people. Okay, abangan po natin kasi sa July 28, magbubukas po ang first session
ng Senado at ng House of Representatives. At doon po sa morning, pwede pong pag-usapan kung ila-line up ba nila sino ang naka-in-charge sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipapatawag ba for investigation si Lisa Araneta, si Alexa Miro, si Frasco, sino pa mga nandun, no? Sa pagkakataon kung saan actual na nangyari po ang tinatawag na cocaine cocktail and party, including po ang cocaine, high stimulated effects na ikinasanhi ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Pangalawa, ay dapat ipatawag din po si Gibo Teodoro. Ito din po ang kahindik-hindik kay Gibo Teodoro. Sinasabi niya na ang kanyang passport na binili nila sa siyempre ano pang tawag doon? Commercial transaction yun. It was never historical, it was never cultural, it was never by birth, no? So ang golden passport na nag-invest si Gibo ng 40 million to 70 million pesos as per estimates of fair market price ng passport at citizenship sa Malta. Sinabi niya wala na yan sa akin nung 2021 pa. Pero ito ay may kumakalat na mga dokumento among circles of media na nag-renew siya ng Philippine passport niya noong May 2017. Ngayon, paano ka mag-renew kung ikaw ay nagkaroon ng Maltese passport? Because you cannot acquire another passport and citizenship without renunciation or giving up your previous citizenship. Paano siya bibigyan ng Malta government ng tinatawag po na passport and citizenship status kung siya ay humahawak pa rin ng status bilang citizen bilang mamamayan ng Pilipinas o bilang Pilipino at may sarili siyang Philippine passport. Meaning niloko niya ang Malta, ang gobyerno ng Malta, sapagkat posibleng sinabi niya na nag-renounce din siya ng Philippine passport at Philippine citizenship because you cannot be given authority and affirmation for your application kung hindi ka mag-renounce ng previous citizenship mo. So kung na-acquire niya ni Gibo Teodoro ang kanyang citizenship status at ang kanyang Maltese Golden Passport noong December 22, 2016, therefore prior to that date ay nag-renounce na siya ng kanyang Philippine passport at Filipino citizenship. Logical, di ba? O ngayon, bakit lumalabas na nag-apply siya ng renewal, not reacquisition, na kanyang ibabalik as a natural born or true nationalization or naturalization process ang pagka-Pilipino. Hindi po ganun Hindi acquisition kundi renewal ng kanyang Philippine passport. Nag-fill out siya. Ang nakalagay sa tatlong tanong doon, dalawa, very damning. Are you a holder of a foreign passport now or previously? Ang sagot niya, no. Under oath yan, mga kababayan. Ang pangalawa, are you having another citizenship with another country? At ang sagot niya, no pa rin. So kung 2017 po yun, na mga katanungan during the period of the renewal of his Philippine passport, so ano po, Gibo Teodoro, ang ginamit ninyo para kayo ay maka-acquire muli ng Philippine passport at Filipino citizenship? At bakit ipinagtago mo na mayroon ka ng 2016 pa lang ng tinatawag na passport and citizenship sa Malta? O bakit hindi mo yan sinabi mismo doon sa Immigration Authority at bakit kailangan mo mag-reapply na kunwari ikaw ay Filipino citizen pa, subalit umiiral na pala 6 months ahead ang iyong mga pasaporte at ang Maltese citizenship mo. Wow! You see, ito yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Truth will always have its own way of coming out in the open. Sometimes, the least that you expect, lalabas ito. So, liable si Gibo Teodoro sa perjury. Yes. Perjury is under oath na numpa ka pero mali at sinungaling ang iyong ginawa. Perjurious po yun. At yan ang minimum na epekto kay Gibo Teodoro. And pangalawa, graft and corrupt practices po ito. This is a graft and corrupt practices ang ginawa ni Gibo Teodoro at sapagkat ito po ay isang malaking kalukuhan. Okay?
Si Claire ang pinakabasura na tagapagsalita ka Eric. Galit na sila Marisa at ang ating mga kababayan. Ito po ay ngayon ko lang nakita that Gibo reapplied for his Philippine passport. Therefore, mayroon pa siyang Philippine passport habang nag-grant na ang kanyang citizenship at passport sa Malta. So kung ganun, nagkalokohan sila ng Malta government. Subalit ito pa, may denunciation ba siya na hindi niya gamit ito o dinisclose ba niya? Wala. Sapagkat noong 2017, nag-apply si Gibo Teodoro ng renewal of passport. Ayun. Kasi noon, 5 years pa yata ang passport na duration. So, kailangan po niyang magpa-authenticate. At iyon ay nakita na nag-reapply, hindi reacquire ng Philippine citizenship niya at ng kanyang passport. Wow. So, perjury po is a crime o criminal offense na dapat, kung ito na kaganito na kaiskandaluso ang pagbubulgar at mga pagbubunyag kay Gibo Teodoro, dapat po umalis na lang siya sa pagiging Defense Secretary sapagkat he is now causing seemingly a very damaging and scandalous effect sa security sector po ang pagkakaroon niya ng ganitong bagahe ng iskandaluso na pagkakaroon ng bili passport, bili citizenship na kinadadawitan niya doon sa bansang Malta. At alam niyo po ba kung anong sinasabi ng European Union tungkol sa Malta at sa kanyang scheme of bili passport, bili citizenship? Ito po ay backdoor entry para po maitago ng mga money launderers, mga politicians na corrupt at mga politikong ganid at mga negosyanteng gahaman na hindi makita ang pera nila, doon nila idadaan sa Malta. And you have to have an access doon sa kanilang diplomatic channels. Yan ang dahilan. Ang katanungan, sa magkanong dahilan ba, Secretary Gibo Teodoro, kung bakit na ito ay naitago mo? Naitago po ito mga kababayan at mabuti na lang po very resourceful ang ating mga media sa Pilipinas. Nakita nila that indeed ay hindi po nagkaroon ng record na nagkaroon ng renunciation of Philippine passport or even the renunciation of Maltese passport and Maltese support para sa kanya sa citizenship niya. Hindi po ma-establish ni Gibo sapagkat tinatago niya. But it is one thing is clear, something is fishy, something is wrong. That is why hindi dapat manatili pa po si Gibo Teodoro dyan sa kanyang posisyon bilang Defense Secretary sapagkat it is a very sensitive and would likely be very vulnerable area na kung sakali pong hindi makokontrol ang anumang mga aspeto nito ay pwedeng sumambulat pong iskandalo ni Gibo Teodoro na nahahawakan na pala siya ng dayuhan at banyagang interes, mga kababayan. So Marcos is seemingly unmindful of all of this. Wala kang maririnig sa kanya na paglilinaw at pagpapaliwanag sa pagkakasangkot ng kanyang asawa sa cocaine cocktail party at kinabilangan ng pagkamatay pa ng isang businessman na si Tantoco. Wala rin siyang pakialam kung ang kanyang Secretary of National Defense ay questionable ang pagkatao at ang kanyang motibo sapagkat malinaw po na siya ay lumabag sa mga batas tungkol sa pangangalaga ng citizenship, pangangalaga po ng iyong personal mga passport mo at mga iba pang mga dokumento na ito ay dapat naibubulgar sa taong bayan transparently. Ito ngayon ay problemang malaki ni Marcos sapagkat ang kanyang Defense Secretary ay mayroon pong pamimili at posible po maimbestigahan sa graft and corrupt practices kung bakit po siya namimili at bumili ng mga citizenship and passport sa Malta. Alam na sapagkat dito dumadaan ang mga money laundering activities. Itong ginagamit na scheme ng mga money launderers, the reason that they are able to move around Europe sapagkat nga itong Malta government na ito ay pinagdidiskitahan po nito ang diskarte na magbenta ng mga passport nila at the same time ng citizenship nila. Basta mayroon kang 40 million na pesos
hanggang 70 million pesos. Ngayon ang tanong, kung nag-renounce, sakaling nag-renounce, the moral clarity issue on Gibo Teodoro remains. Bakit ka kumuha ng alas sindikato na passport at citizenship sa Malta? Para sa anong interes, para sa anong purpose? At bakit itinago mo sa taong bayan yan, na ginawa mo pala yan? Diba? Pangalawa, napanawagan sa kanya ngayon, kay Gibo Teodoro, ay kaninong interes ka talaga? Naninindigan. Kung maka-atake ka sa mga nagko-question sa digma-digmaang patakaran ni Marcos Jr. sa usapin ng pangkalahatan na pag-uusap, no, ay malinaw po na itong si Gibo Teodoro ay nagagamit ni Marcos para po sa isang mga baluktot na mga pamamaraan. The way na ito po ay ngayon na-expose na nai-involve din pala siya sa mga anomaliyang ito na tinatawag natin na bili passport, bili citizenship. Wow! Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.